Nagsimula ang lahat sa isang batang lalaki na may hawak na patpat at sumisigaw na isa siyang wizard. Pagkatapos ay nakipaglaro siya sa isang kaibigan at nagpanggap ang babae na isang magical beast para talunin niya. Hawak ang kanyang pansamantalang tungkod, naghanda ang batang lalaki para sa kanyang malaking atake. Walang pag-aalinlangan, pinalo ng bata ang kanyang kaibigan sa ulo gamit ang patpat. Nagreklamo siya dahil tinamaan siya ng totoo, pero sabi ng bata, dapat talagang tamaan ng mga wizard ang mga beast. Dahil doon, sinabi ng babae na gusto niya ring maging wizard, ngunit tumanggi siya habang pinapanood sila ng isang matandang lalaki. Hindi nagtagal, nagkomento ang matandang nagngangalang Labus kung gaano kasigla ang mga bata noong umagang iyon. Nang marinig ito, nilapitan siya ng dalawa at tinanong kung paano sila magiging wizard, ngunit sinabi ng matanda na hindi ganoon kadali. Ipinaliwanag niya na ang mga mage ang tuktok ng sangkatauhan at namumuno sa lipunan gamit ang minanang kapangyarihan. Kaya, sinabi ng matanda na sa kasamaang palad, hindi sila maaaring maging mage at kinwestiyon siya ng isang binata sa sinabi niya. Tinanong ng binata kung totoo ang isang chismis na narinig niya at tiningnan siya ng matanda ng may pagtataka. Sa sandaling iyon, tinanong ng lalaki kung totoo na may lumitaw na magical beast sa rehiyon. May seryosong ekspresyon, kinumpirma ni Labus ang chismis na nagdulot ng takot sa ibang mga taga-nayon. Sinabi ng matanda na isang higanting leopard na nababalot ng anino ang natagpuan sa pasukan ng nayon. Ngunit pinakalma ng isang babae ang kanyang anak na babae, sinabing pumunta ang pinuno ng nayon sa lungsod para kumuha ng isang mage. Dahil dito, gumaan ang loob ng ibang mga taga-nayon sa paniniwalang mapapasuko ang halimaw. Pagkatapos ay binalaan ng ina ang kanyang anak na huwag munang pumunta sa gubat para masiguro ang kanyang kaligtasan. Nagbabala rin ang matanda sa lahat dahil halos imposibleng harapin ang isang beast kung walang mage. Dahil doon, tinanong ng parehong binata kanina kung alam ng lahat sa nayon ang balita at kinumpirma ito ng matanda. Pagkatapos ay tinanong ng binata ang tungkol sa batang iyon, ngunit tila hindi alam ng matanda kung sino ang tinutukoy niya. Sinabi ng binata na tinutukoy niya ang bata mula sa burol na iyon. Lumipat ang eksena sa isang pastol na nagngangalang Turin na nakahiga sa damuhan. Mayroon siyang bored na ekspresyon habang nagpapahinga kasama ang kanyang mga tupa. Habang nakahiga doon, nagrereklamo ang binata na ang kanyang buhay ay napakawalang kulay at hindi kawili-wili. Pagod na ang binata sa kakatingin sa parehong tanawin araw-araw at sa pamumuhay sa paulit-ulit na gawain na walang bagong nangyayari. Iniisip ng pastol na kung magpapatuloy ito, makakalimutan na niya kung paano magsalita. Bigla, isang boses ang tumawag sa kanya na kaawa-awang bata, na pumutol sa kanyang pag-isip. Iyon ay si matandang Labus na nagrereklamo na nagpapabaya na ang pastol, ngunit nagreklamo lang ang binata na nakakaistorbo sa kanyang pamamahinga ang anino ng matanda. Tinawag siyang bastos ng matanda at tinanong kung may sama pa rin siya ng loob mula sa nakaraan. Naalala ng binata na sinubukan ng matanda na kunin ang kanyang kawan noong pumanaw ang kanyang ina. Dahil doon, hindi siya ganoon kabait para ibahagi ang kanyang mana sa nayon. Sinabihan ni Turin ang matanda na diretsuhin na ang punto at nainis ang lalaki sa katapangan ng bata. Ngunit tinitigan lang siya pabalik ng pastol ng may seryoso at mapanghamong ekspresyon. Dahil doon, ibinunyag ng matanda na isang magical beast ang lumitaw at nagulat na tumayo ang binata. Ipinaliwanag ng matanda na isa itong leopard na kasing laki ng isang bahay at pumunta siya para babalaan siya kaagad. Gulat na gulat si Labus dahil tila hindi man lang natakot ang pastol sa balita. Hindi niya maintindihan ang tapang ng binata, ngunit binalaan pa rin siyang mag-ingat. Sinabi ng matanda na pumunta siya doon dahil nag-aalala siya, ngunit tinawag siyang sinungaling ng pastol. Inakusahan siya ng pastol na nag-aalala lamang sa mga tupa at hindi sa kanya, na ikinagalit ng matanda. Pagkatapos ay sinabihan ng binata ang matanda na umalis na kung tapos na siyang magsalita. Ininsulto pa niya ito, sinabing napakabaho ng kanyang hininga na mabubulok ang kanyang ilong. Galit na umalis ang matanda habang hinahaplos ng bida ang isa sa kanyang mga tupa. Mag-isa, nagsimulang mag-isip ang batang pastol tungkol sa magical beast na lumitaw. Ipinaliwanag na ang mga magical beast ay parang bersyon ng mga mage sa hayop dahil gumagamit din sila ng mana. Nasasabik siya sa ideya na may darating na mage sa nayon dahil sa wakas ay makikita na niya ito ng personal. Ngunit iniisip niya na hindi naman siguro ganoon kalakas ang mage dahil tinawag lang siya ng pinuno ng isang rural na nayon. Kahit na, curious pa rin siyang makakita ng isa at iniisip kung gaano kalakas ang mage. Bigla, may naamoy na kakaiba ang pastol sa hangin na nakakuha ng kanyang atensyon. Nagulat, mabilis na natukoy ng binata kung ano ang amoy na yon. Pagtingin sa langit, napagtanto niyang ang amoy na lumulutang ay dugo. Pagsapit ng takip silim, nagpa siya ang binata na sundan ang amoy sa gubat para alamin kung anong nangyari. Maingat siyang naglakad sa daan ng lupa habang sinusundan ang bakas. Sigurado ang pastol na tama ang kanyang direksyon habang naglalakad siya sa kakahuyan. Lalong lumalakas ang amoy habang papalapit siya sa lokasyon. Sa sandaling iyon, huminto sa paglalakad ang binata nang makakita siya ng isang bagay na nakakagulat sa unahan. Natagpuan niya si Labus at ang iba pang mga taga-nayon na brutal na inatake.
Nanghinayang ang binata dahil hindi niya inaasahan na ang pinagmulan ng amoy ay si Labus mismo. Sa pagsusuri sa eksena, napagtanto ng pastol na ang isang karaniwang mabangis na hayop ay hindi magdudulot ng ganoong kalaking pinsala. Napagtanto niya na ito ay gawa lamang ng isang magical beast, hindi lang basta isang hayop. Bigla, nakarinig ng kakaibang ingay ang pastol at naging alerto. Pagkatapos, isang higanteng paa na may matutulis na kuko ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Ito ay isang malaking madilim na nilalang na may nakakatakot na itsura. Ang magical beast ay tuluyan nang nagpakita sa harap ng batang pastol. Sa sandaling ito, lumipat ang eksena sa batang lalaki kanina na nagtatanong tungkol sa lakas ng mga beast na ito. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang mga ordinaryong matatanda ay walang laban sa isa sa kanila. Nag-aalala sa narinig, tinanong ng bata kung ano ang mangyayari sa kanilang nayon. Ngunit pinakalma siya ng kanyang ama at sinabing pumunta ang pinuno ng nayon para kumuha ng mage na haharap sa sitwasyon. Nang marinig ito, takot na nagtanong ang bata kung matatalo ba ng mage ang halimaw. Kinumpirma ng lalaki, sinabing ang mga mage ay mga kahangahangang tao na ipinanganak na may kapangyarihan ng mahika. Idinagdag niya na kaya nilang talunin ang isang magical beast sa isang salita lamang. Balik sa kasalukuyan, hinarap ng pastol ang nilalang ng walang bahid ng takot. Pagkatapos ay sinabi lang niya ang salitang bagsak at tinamaan ang halimaw ng isang bagay na hindi nakikita. Tila nalilito ang halimaw at hindi maintindihan kung anong nangyari sa katawan nito, ngunit nagsimulang magliwanag ang katawan ng binata ng isang matinding pulang aura ng kapangyarihan. Kinamot niya ang kanyang ulo at napagtantong hindi masyadong gumana ang una niyang plano. Nang makitang walang nangyari, umungol ang halimaw at galit na sumugod patungo sa pastol. Walang takot, sumigaw lang ang bida na huminto ang dambuhalang nilalang. At sa isang iglap, ang katawan ng halimaw ay tuluyang nahiwa ng isang misteryosong kapangyarihan. Napagtanto ng binata na hindi niya mapipigilan ang atake kahit na gusto niya at nagulat siya dito. Maliwanag na nagliliwanag ang nilalang at nagsimulang mag-regenerate sa harap niya na parang walang nangyari. Sa isang mabangis na ungol, ipinakita ng halimaw na malayo pa itong matalo. Nang hindi nagsasayang ng oras, sumugod ang halimaw at kinailangang umatras ng pastol para maiwasang matamaan. Nang makitang nabigo ang una niyang plano, nagpasya siyang baguhin ang kanyang diskarte sa laban. Pagkatapos ay kinuha ng binata ang isang maliit na bato mula sa lupa at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Sinabi niya na ang isang pastol ay dapat kumilos na parang isa at inihanda ang kanyang tirador para sa laban. Sa sandaling iyon, tumakbo ang malaking halimaw patungo sa kanya para sa isa pang atake. Ginagamit ng binata ang kanyang mahika sa bato, inuutusang lumakas ito. Gamit ang kanyang enchanted na bala, pinaikot niya ang tirador at naghandang bumaril. Nagliliwanag ang kanyang mga mata ng ginintuang ilaw habang lubos siyang nakatuon sa target. Inutusan din ng pastol ang bato na bumilis pa at pinaikot ang tirador ng may mas malakas na puwersa. Itinapak niya ang kanyang mga paa ng matatag sa lupa at ginamit ang kanyang buong katawan para palakasin ang paghagis. Sa wakas, ibinigay ng binata ang huling utos para sa bato na tumagos sa kanyang kalaban. Ang maliit na bato ay binaril sa isang hindi kapanipaniwalang bilis na nagliliwanag ng asul na enerhiya. Ang mahiwagang bala ay lumipad sa isang tuwid na linya patungo sa ulo ng halimaw. Walang pagkakataong umiwas, ang nilalang ay tinamaan ng sapul ng tiyak na atake. Sa pagtama, isang malaking pulang ulap ang kumalat sa hangin ng gubat. Dumaan ang bato sa ulo ng halimaw ng walang kahirap-hirap at nagpatuloy sa landas nito. Dahil butas na ang ulo, sa wakas ay bumagsak ang dambuhalang nilalang sa lupa, talunan na. Medyo nag-rewind ang eksena na ipinapakita ang halimaw na bumabagsak patungo sa pastol para sa huling atake. Ngunit may isang tiwalang ngiti, nakahanda na ang puntirya ng binata para sa ganting atake. At kaya lumipad ang maliit na bato patungo sa dambuhalang nilalang na nakahandusay sa lupa. Ang target ay ang ulo nito at tinamaan ito ng bala ng sapul na nagdulot ng malaking pinsala. Tinamaan ng halimaw, madaling tumagos ang bagay at nagpatuloy sa direksyon nito. Nanatiling nakatayo ang bida habang bumabagsak sa likuran niya ang walang buhay na katawan ng halimaw. Pagkatapos ay nagkomento siya na yon ang unang beses na ginamit niya ang kapangyarihang ito sa isang mahiwagang halimaw. Nag-iisip ang binata kung ano ang gagawin sa katawan at naisip na ihagis ito sa bangin. Galit siyang nagreklamo na sa huli, pinaboran lang niya ang mga taga na yon. Pagkatapos, isang close-up sa kanyang mata ang nagbunyag ng katotohanan na siya pala ay isang salamangkero. Nagsimula ang isang alaala at ipinaliwanag ng binata na natuklasan niya ang kanyang kakayahan 8 taon na ang nakalipas. Noong siya ay 10 taong gulang, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para palutangin ang mga bagay sa loob ng bahay. Tuwang-tuwa, tatawagin ng bata ang kanyang ina para ipakita na lumilipad ang panggatong, ngunit lilitaw ang kanyang ina na may seryosong ekspresyon, hindi masaya sa sitwasyon. Sasabihin din niya rito na kaya niyang gumawa ng apoy at hangin, at malinaw niyang natatandaan ang araw na yon. Pagkatapos ay sisigawan siya ng kanyang ina na tumigil at iyon lang ang pagkakataong nagalit ito sa kanya. Naguguluhan, hindi naintindihan ng batang si Turin ang reaksyon nito habang pinupulot ang panggatong.
Lumuhod ang babae sa harap niya at sinabing kailangan nilang mag-usap sandali. Tinanong niya kung gusto nitong makasama siya ng matagal at pumayag ito, kaya pinangako siya ng ina na hindi na muling gagamitin ang kapangyarihang iyon. Pinagbawalan din siya ng babae na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa harap ng ibang tao. Hindi naiintindihan, nagtanong ang bata kung bakit at ipinaalala sa kanya ang kwento tungkol sa mga maharlika at kabalyero. May seryosong tingin, sinabi ng binata na natatandaan niyang mabuti ang sinabi nito sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang mga maharlika ay mga inapo ng mga Panginoon na nagligtas sa sangkatauhan at ang mga kabalyero ay isinilang mula sa kanila. Pinuri ng ina ang kanyang anak dahil sa magandang memorya nito para sa mga kwentong sinasabi niya. Kaya naman iba ang trato sa mga maharlika at kabalyero kahit sa mga salamangkero. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang kapangyarihan ng binata ay minana sa kanyang ama na isang kabalyero. Dahil dito, binalaan siya ng babae na huwag hahayaang malaman ng sinuman na siya ay isang salamangkero. Nakangiti, hiniling niya sa kanyang anak na ipangakong itatago nito ang sikreto. Sa kasalukuyan, ikinuwento ng pastol na 8 taon na ang lumipas at tinutupad pa rin niya ang kanyang pangako. Habang nakatingin sa bintana, tiniyak niyang hinding-hindi masisira ang pangakong ito. Iniisip ng bida na wala siyang balak na ibunyag ang kanyang kapangyarihan kaninuman at hindi rin niya plano na bumaba mula sa bundok o iwanan ang kanyang nakabukod na buhay. Bigla, nakarinig ang binata ng kakaibang ingay mula sa labas ng kanyang bahay. May nagsimulang kumalabog sa kanyang pinto at sumisigaw ng kanyang pangalan, sinasabing lumabas siya. Naguguluhan, binuksan ng pastol ang pinto upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa labas, isang grupo ng mga taga-nayon ang masamang nakatingin sa kanya na may galit na ekspresyon. Habang humihikab, tinanong ng bida kung ano ang gusto nila sa kanya. Dahil doon, inakusahan siya ng isa sa mga lalaki na kumitil sa buhay ni Labus. Hinawakan siya ng marahas ng isa pang taga-nayon at tinawag siyang walang hiyang bata. Galit na sumigaw ang lalaki, inaakusahan ang binata na ginamit ang kawawang matanda bilang pain para akitin ang halimaw. Sa kabila ng tensyonadong kapaligiran, nanatiling kalmado ang pastol habang nararamdaman ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang damit. Dahil doon, napagtanto ng binata na naghahanap lang ang grupo ng masisisi sa buong gulo. Naiintindihan niya na ang pagsisi sa kanya ang pinakamadaling paraan para sa mga duwag na ito na nagtatago. Nakangiti, nagkomento ang bida na gusto lang nilang takasan ang responsibilidad bago sila ang mapagbintangan. Dahil dito, lalong nagalit ang lalaki at sumugod sa kanya, isinisigaw ang pangalan ng bida ng may buong puot. Ngunit sa isang mabilis na kilos, naiwasan ng binata ang suntok ng walang kahirap-hirap. Habang umiiwas, iniisip ng binata na malaki ang maitutulong ng mahika sa pagharap sa mga nakakainis na sitwasyon. Pagkatapos ay tumama ng malinis na suntok ang binata sa umatake, ipinapakitang hindi siya madaling talunin. Sa sandaling ito, napagtanto niya na kung nanaisin mo ang isang bagay ng husto, ito ay magiging totoo kapalit ng mana. May seryosong tingin, bumulong lang ang binata ng isang simpleng utos, sinasabihan ang kalaban na bumagsak sa lupa. Nadapa ang umatake at bumagsak ng una ang mukha sa damo, hindi naintindihan kung ano ang nangyari. Kahit na napapaligiran, kalmadong naglalakad ang pastol habang sinusubukan siyang saktan ng iba ngunit nabibigo. Sinusubukan niyang kumilos ng maingat upang hindi makatawag ng pansin sa kanyang mga nakatagong kapangyarihan. Dahil dito, gumamit ang binata ng isang kahoy na patpat para ipagtanggol ang sarili, malakas na pinapalo ang sinumang lumapit. Mabilis na kumikilos, dinomina ng bida ang laban at pinabagsak ang isa pang taga-nayon sa isang mabilis na hampas. Patuloy niyang binubugbog ang mga bastos na kapitbahay na naglakas loob na pumasok sa kanyang ari-arian. Bigla, nabali sa ere ang mga hawakan ng kanilang mga kagamitan matapos makipagsagupaan sa bida. Ang resulta ay tumilapon ang buong grupo sa damuhan. Habang naaalala ng binata, ganito na siya nabubuhay sa loob ng 8 taon. Sa wakas, pinagmasdan ng salamangkero ang talunang lalaki, at sinabing ginugol niya ang lahat ng oras na ito sa pagtatago ng kanyang sikreto. Iminungkahi ng binata na gamitin na lang nila ang lahat ng enerhiyang iyon para ayusin ang libing ni Labus. Pagkatapos, isang grupo ng kababaihan ang lumitaw at tinanong niya kung naparito rin sila para makipag-away, ngunit sinabi nilang hindi. Sinabi ng isa sa kanila na gusto lang nilang makita siya, na nagpatahimik sa pastol sandali. Pagkatapos ay sinabihan niya silang kunin ang mga tanga at bumalik mag-isa sa kanyang bahay. Iniisip ng binata na magiging magulo ang pagpunta sa nayon at gagamitin nila ito para makipagtawaran, ngunit wala siyang pakialam at nagpasya na kung may susubukan sila, bubugbugin na lang niya ulit sila. Naniniwala siyang sapat na ang bugbog na natanggap nila para hindi na sila bumalik sa loob ng ilang panahon. Bigla, may kumatok sa kanyang pinto at iniisip ng pastol na nabaliw na talaga sila. Malakas at matatag ang katok na nagpapakitang hindi nagbibiro kung sino man ang nasa labas. Galit na binuksan ng binata ang pinto habang sumisigaw at nagtatanong kung sino ang gustong masaktan. Sa harap niya ay nakatayo ang isang hindi kilalang lalaki na may balbas at damit ng manlalakbay. Nakatitig sa kanya. Humingi ng paumanhin ang estranghero at nagtanong kung maaari siyang manatili doon sandali.
Dahil siya ay naglalakbay, nagulat ang bida at nanatili sa isip niya ang salitang paglalakbay sandali. Humingi ng paumanhin ang lalaki sa kanyang tono dahil katatapos lang niyang harapin ang ilang hindi kanais-nais na tao. Iniisip ng binata na tinuruan siya ng kanyang ina na maging magalang, ngunit hindi niya kailanman ginagamit ang tonong iyon sa mga taga na yon. Naging kakaiba para sa kanya ang sitwasyon at napansin na may dala itong espada. Nakangiti, binati siya ng binata na nagtataka na makakita ng isang eskrimador sa lugar na ito. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya habang sinusuri ang hindi inaasahang bisita sa kanyang pintuan. Sinabi ng pastol na kung naghahanap ang lalaki ng isang bahay panuluyan, nasa maling lugar siya. Lumipat ang eksena sa isang lamisang puno ng pagkain na nagpapahiwatig na inanyayahan niya itong kumain. Inanyayahan ng may bahay ang estranghero na pumasok at sinabing wala siyang gaanong mayaalok, ngunit nagulat ang manlalakbay sa pagkain at lalo na nang malaman na hindi pa nakakakita ng tagalabas ang binata. Dahil doon, ipinaliwanag ng binata na doon siya isinilang at lumaki kaya hindi pa siya nakaalis sa burol. Pinapanood siyang mabuti ng eskrimador habang umiinom mula sa isang tasang gawa sa kahoy. Sa kabilang panig ng mesa, kalmado ring iniinom ng pastol ang kanyang inumin. Bigla, pinuri ng bisita ang binata sa kanyang tindig at asal. Nagkomento siya na para sa isang taong laging pastol, napakaganda ng kanyang asal. Sinabi ng bida na ang kanyang ina ang nagturo sa kanya, ngunit pumanaw na ito ilang taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, sinabi ng lalaki na pinalaki nito ang isang mahusay na binata at ngayon ay nagpapahinga na sa isang mabuting lugar. Nagpasalamat ang binata at sinabing namumuhay lang siya sa paraang itinuro ng kanyang ina. Pagkatapos ay tinanong ng binata kung ano ang nagdala sa kanya sa isang malayong lugar at isiniwalat niyang nakatanggap siya ng isang kahilingan. Ang kahilingan ay harapin ang isang malaleopardong mahiwagang halimaw na lumitaw sa rehiyon at naghahanap sila ng isang taong makakatalo sa nilalang. Dahil doon, napagtanto ng pastol na siya ang salamangkero na ipinakuha ng pinuno ng nayon at kinumpirma ito ng lalaki. Ngayon, nagtanong ang salamangkero kung maaari siyang magtanong at pinayagan siya ng binata na magpatuloy. Sinabi niyang nararamdaman niya ang aura ng halimaw sa malapit, ngunit hindi makita ang halimaw. At ang pinakakaiba sa lahat ay ang kilos ng pastol na nagpapahinala sa kanya. Binalaan siya ng pinuno ng nayon tungkol sa panganib, ngunit ang binata ay ganap na kalmado. Idinagdag niya na kung aatake sa mga tao ang nilalang, ang binata ang unang target. Sa wakas, tiningnan siya ng salamangkero sa mga mata at direktang nagtanong kung hindi ba siya natatakot. Bumalik ang isang alaala at naalala ng binata na tinanong siya ng kanyang ina kung sino talaga siya. Pagkatapos ay kinuwestiyon ng batang situran kung bakit hindi niya maaaring sabihin sa sinuman na siya ay isang salamangkero. Ipinaliwanag ng kanyang ina na ang mga kabalyero ay parang mga aso na inaalagaan ng mga pastol para sa kawan. Maaari silang ituring na parang pamilya, ngunit kung kinakailangan, ibinebenta sila o isinasakripisyo anumang oras. Pagkatapos ay sinabi ng babae na ayaw niya ng ganoong hinaharap para sa kanyang anak at hiniling na patuloy itong manirahan kasama niya. Kaya pinangako niya ito na hinding-hindi niya kalilimutan ang mahalagang babalang iyon. Binalaan siya ng babae na kung malalaman ng ibang salamangkero, paghihiwalayin sila at gagawin siyang isang kasangkapan. Dahil dito, sinabi niya na para mapanatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan, maaaring kailanganin pa niyang patahimikin ang isang tao ng tuluyan. Sa kasalukuyan, napagtanto ng pastol na dumating na sa wakas ang sandaling kinatatakutan ng kanyang ina. Iginigiit ng bisita ang tanong at nagliliwanag ang mga mata ng binata ng gintong ilaw ng kapangyarihan. Dahil hindi naintindihan ang reaksyon, nanahimik sandali ang espadatsin at pinagmasdan siya, ngunit biglang umiti ang salamangkero at sinabing sinira ng binata ang kanyang biro dahil sa mukhang iyon. Nalilito ang bida at nagtataka kung anong klaseng biro iyon. Humihingi siya ng paumanhin at sinabing wala siyang masyadong sense of humor, ngunit sinabi ng lalaki na huwag siyang mag-alala. Sabi ng salamangkero na normal lang ang pagkagulat dahil ito ang unang beses niyang makarinig ng biro ng isang salamangkero. Sa sandaling iyon, napagtanto ng bisita na hindi pa pala sila nagpapakilala at iniabot ang kanyang kamay ng may ngiti. Sinabi niyang ikinagagalak niyang makilala ito at umaasa ng isang pakikipagkamay. Nagpakilala ang binata bilang si Chiron, isang 18 taong gulang na pastol at kinamayan ang lalaki. Formal na nagbatsian ang dalawa sa unang pagkakataon mula nang dumating ang bisita. Sinabi ng salamangkero na siya ay 75 na at nagkomento ang pastol na hindi siya mukhang ganoon katanda. Ipinaliwanag ng bisita na mabagal tumanda ang mga salamangkero at tinanong ng binata kung paano siya naging isang lagalad. Sinabi niyang naglingkod siya sa bahay ng Arabian sa loob ng 60 taon at ngayon ay gusto na lamang maglakbay sa kanyang mga huling araw. Nakangiti, tila romantiko sa salamangkero ang ideya at naghanda siyang magbahagi ng isang bagay sa binata. Ngumiti pabalik ang pastol, nagpapakita ng kuryosidad sa kung ano ang sasabihin ng matanda. Dahil doon, umiti rin ng malaki ang bisita na lumikha ng napakagiliw na kapaligiran sa pagitan nila. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap at naisip ng binata na hindi niya akalaing magiging ganito kasaya.
Mabilis na lumipas ang oras at nang mapansin nila, halos bukang liwayway na sa labas. Nagulat, sinabi ng salamangkero na hindi man lang niya namalayan ang paglipas ng gabi at sinabing oras na para siyang umalis. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng mga baryang pilak sa mesa bilang bayad at ipinaliwanag na ito ang pinakadalisay na uri. Tinanggap ito ng binata at binati siya ng swerte sa pangangaso, ngunit sinabi ng lalaki na huwag kumilos na parang isang paalam. Nagbiro pa ang manlalakbay na baka bumalik siya para sa isang libreng pagkain balang araw. Kinabukasan, dinala ng pastol ang kanyang mga tupa para manginain sa burol gaya ng dati. Payapang nanginginain ang mga tupa sa damuhan habang tinatangkilik ang maaraw na araw sa parang nang may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nagbigay ng utos ang binata para magtipon ang buong kawan. Nang marinig ang tawag, huminto sa pagkain ang isa sa mga tupa at agad na tumingin sa direksyon ng kanyang may-ari. Masunurin, nagtipon ang buong kawan sa paligid ng batang pastol sa gitna ng pastulan. Naisip niya na ito ang unang pagkakataon na nakakilala siya ng isa pang salamangkero at hindi man lang niya matandaan kung kailan siya huling nagsalita ng ganito karami. Habang hinahaplos ang isang tupa, naaalala niya ang kahinahunan at kagalakan sa boses ng lalaking iyon. Napagtanto ng binata na sa lahat ng matatandang nakilala niya, ang salamangkero ay isang tunay na mabuting tao. Mag-isa kasama ang kanyang kawan, iniisip niya na palagi niyang tinitingnan ang mga kabalyero bilang mga asong pangaso para sa mga maharlika. Nagtataka ang pastol kung kumusta ang pangangaso dahil wala nang mga mahiwagang hayop sa kanyang Errol Hill. Samantala, naglalakad ang salamangkero sa gubat at napagtanto niyang wala na talagang mga halimaw sa paligid. Tila kakaiba sa kanya ang sitwasyon at parang may mali sa buong kwento. Nakikita ng bisita ang mga palatandaan ng isang labanan, ngunit hindi niya maramdaman ang anumang bakas ng aura ng nilalang. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang puno at nagtaka kung ang mahiwagang hayop ay nahuli na ng iba. Nagtataka ang lalaki kung sino ang maaaring nakatalo sa halimaw at kung tumawag ba ang pinuno ng isa pang salamangkero bukod sa kanya. Ngunit sa anumang paraan, nakahinda ng maluwag ang espadatsin dahil ang mahalaga ay natalo na ang halimaw. Bigla, may naramdamang kakaiba ang salamangkero at tuluyang nagbago ang kanyang ekspresyon ng ginhawa. Nagulat, mabilis na lumingon ang lalaki nang makaramdam siya ng isang masamang presensya na papalapit. Sa sandaling iyon, isang dambuhalang paa na may malalaking kuko ang lumabas mula sa mga anino sa harap niya. Nagpakita ang nilalang at ito ay isang kakatwang nabubulok na bersyon ng halimaw na sumalakay sa nayon. Pagkatapos ay napagtanto niya na ito ay isang bangkay na puppet, isang maryoneta na gawa sa katawan ng halimaw. Gulat na gulat, nagtataka ang lalaki kung sino sa mundo ang gagawa ng isang bagay na napakasama. Walang oras para mag-isip, sumugod ang dambuhalang nilalang at sinubukang durugin siya gamit ang malaaninong kuko nito. Sa isang mabilis na kilos, umiwas ang salamangkero at ang suntok ng halimaw ay lumikha ng isang bunganga sa lupa. Ipinaliwanag niya na nangyayari ito kung hindi nasisipsip ang mana at walang salamangkero na magiging ganoon ka-ignorante. Pagkatapos ay lumipad ang bisita at inatake ang bangkay na puppet gamit ang isang malakas na pagsabog ng enerhiya. Sigurado siyang isang salamangkero ang tumalo sa halimaw, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nila ito iiwan ng ganito. Isinantabi niya ang ideya ng isang baguhang kabalyero dahil hindi matatalo ng isang walang karanasan ang halimaw na ito. Habang gumagawa ng isang bolang apoy, iniisip niya kung may iba pang layunin ang taong gumawa nito. Ano man ang dahilan, kailangan niyang tapusin ito at naghahanda siyang umatake ng buong lakas. Pagkatapos ay nagpakawala ang lalaki ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya sa malaaninong nilalang. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nagawang pawalang bisa ng bangkay na puppet ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Gulat na gulat, napagtanto ng salamangkero na ang mana ng halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Bigla, naglaho ang nilalang sa gubat na labis niyang ikinalito. Naiintindihan niya na balak ng halimaw na gumamit ng mahika para gumanti at hinahanap ito sa kakahuyan. Sa sandaling iyon, palihim na lumitaw ang anino ng kalaban sa likod mismo ng kawawang salamangkero. Pagkatapos ay lumabas ang nilalang mula sa mga anino at inatake siya gamit ang isang buntot na puno ng tinik. Walang oras para makakilos, tinamaan ng husto ang lalaki at nagtamo ng malubhang pinsala sa kanyang braso. Napagtanto niya na hindi ito isang bagay na kayang hawakan ng isang simpleng kabalyero. Ang lakas ng impact ay nagpatalsik sa kanya papalayo, dahilan upang gumulong siya sa damuhan ng gubat. Nakahiga sa lupa, iniisip niya na hindi niya kailanman inakala na makakatagpo siya ng isang halimaw na ganito kalakas dito. Nang makitang papalapit ang nilalang, iniisip ng salamangkero kung ito na ba ang kanyang katapusan. Ngunit may determinadong ngiti, nagpa siya ang matandang espadatsin na hindi siya susuko. Hindi siya babagsak ng walang laban at nangangako na isasama niya ang nilalang kung kinakailangan. Pagkatapos ay ipinokus ng lalaki ang lahat ng kanyang mana sa kanyang kamay para sa isang huling desperadong pag-atake. Dahil doon, gumalaw ang nilalang para sa huling suntok, handa nang tapusin ang laban. Nag-concentrate ang salamangkero at naghintay ng tamang sandali para gamitin ang kanyang kapangyarihan ng buong lakas. Walang pag-aalinlangan, lumundag siya at lumipad patungo sa halimaw para sa isang ganting atake.
Bigla, isang maliit na asul na ilaw ang lumitaw sa gitna ng gubat na nakakuha ng atensyon ng lahat. Bigla, isang matinding asul na liwanag ang humiwa sa hangin at tumama sa nilalang na malapit nang tapusin ang kawawang matanda. Dito, lubos na nagulat ang manlalakbay nang makita na ang pag-atake ay nagmula sa isang hindi inaasahang direksyon na nagligtas sa kanyang buhay sa huling segundo. Sa ilalim ng impact ng misteryosong suntok, tumilapon ang halimaw sa lupa at sa wakas ay huminto sa paggalaw sa gitna ng kakahuyan. Habang nalilito pa rin, tumingala ang matanda at nakarinig ng isang pamilyar na boses na nagtatanong kung ayos lang siya pagkatapos ng lahat ng nangyari. Napagtanto niyang ang tagapagligtas ay walang iba kundi ang batang pastol na ngayon ay nakatingin sa kanya na may kalmado at payapang ekspresyon. Dahan-dahang naglalakad sa daan, nilapitan ng bida ang bisita habang unti-unting nawawala ang tensyonadong kapaligiran. Dahil doon, nanlaki ang mga mata ng matandang espadatsin nang mapagtanto niya ang katotohanan at tinanong kung ang binata ay isa talagang napakalakas na salamangkero. Bagamat nagulat, kinuwestiyon ng veterano kung bakit itinago ng bida ang kanyang pagkatao sa buong panahong nag-uusap sila sa kanyang bahay. Pagkatapos ay nais malaman ng lalaki kung bakit nagpasya ang bata na tumulong gayong maaari naman siyang tumakbo na lang nang hindi lumilingon. Bahagyang umiti ang binata at nagsimulang ipaliwanag ang kanyang mga dahilan sa isang napakasimple at direktang paraan sa kanyang bagong kaibigan. Sa sandaling ito, lumipat ang eksena sa isang alaala kung saan nagpapahinga ang isang aso sa sahig na gawa sa kahoy ng tahanan ng bida. Nakaupo sa mesa, nag-uusap ang dalawa tungkol sa buhay habang payapang nagpapahinga ang alagang hayop malapit sa kanilang mga paa. Dahil doon, nagkomento ang binata na sa mga kasanayan ng bisita, maaari siyang kumita ng mas malaking pera sa pagtatrabaho sa ibang lugar. Dahil sa kuryosidad, tinanong ng bida kung ano ang napakalungkot sa buhay ng mga taga-nayon para maawa ng husto sa kanila ang matanda. Napabuntong hininga, ipinaliwanag ng veterano na ang mga taong iyon ay namumuhay ng hiwalay at walang anumang proteksyon laban sa mga panganib ng malupit na mundong ito. Nang marinig ito, nagnilay-nilay ang batang pastol kung paano minana ng lahat ng salamangkero ang kapangyarihan ng mga Diyos at dapat sundin ang kanilang sariling tadhana. Pagkatapos ay ngumiti ang matanda at sinabing, ipinagmamalaki niyang protektahan ang mga walang kalaban-laban na karaniwang tao, ngunit inamin na hindi lahat ng kanyang mga kasamahan ay pareho ang iniisip. Dahil doon, ipinakita ng bida na naintindihan niya ang aral at isang ngiti ng kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mukha habang nag-uusap. Sinasabi niya na bawat tao sa malaking mundong ito ay may kanya-kanyang iniisip at natatanging paraan ng pamumuhay. Sa sandaling iyon, ang lakas ng impact ay lumikha ng isang malakas na shockwave na tumangay sa buong gubat na tuluyang nagtapos sa laban kontra sa kasamaan. Tumatakbo sa gubat, sinabi ng salamangkero na kailangan nilang tumakas dahil nasa ibang antas ang nilalang. Ipinaliwanag niya na isang maharlika lamang ang makakatalo dito at sinabihan ang binata na babalaan ang pinuno ng ngayon. Mag-isa, naghahanda ang espadatsin na labanan ang halimaw at bumili ng oras para sa pagtakas. Ngunit inaamin ng veterano na nagmamayabang lang siya at hindi niya alam kung gaano siya katagal. Pagkatapos ay pinutol siya ng pastol at sinabihang huwag mag-alala dahil ayos lang ang lahat. Sinabi ng binata na kung gumana ang huling pag-atake, magiging maayos sila at isang bato ang nagliliwanag. Dito, nagulat ang espadatsin at nagtanong kung hindi pa ba ginagamit ng binata ang kanyang buong lakas. Napagtanto ng veteranong kabalyero na si Korn na hindi ito isang pagkakataon lamang. Dahil doon, ilang mga bato ang nagsimulang lumutang sa hangin na may matinding asul na enerhiya. Ipinakawala ng bida ang kanyang kapangyarihan at naging malinaw na hindi siya isang simpleng takas na kabalyero. Nakangiti, inamin ng binata na gusto niya ring subukan ang sarili niyang mga limitasyon. Napapaligiran ang mga lumulutang na bato, naghahanda ang batang salamangkero na harapin ang dambuhalang malilim na nilalang. May kumpiyansang ngiti, inamin ng binata na interesado rin siya sa sarili niyang mga limitasyon. Ngunit sumigaw ang mas matandang kabalyero na hindi niya ito papayagan dahil masyadong malakas ang kalaban. Sabi niya kailangan nilang magsanib puwersa pero sumusugod na ang halimaw para atakihin ang bida. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala ang pastol ng isang malakas na sinag ng asul na enerhiya na humiwa sa hangin. Napagtanto ng veterano na halos hindi siya makakilos at magiging sagabal lang siya sa laban ngayon. Kaya naintindihan niyang wala siyang silbi sa sandaling ito at ibinaba ang kanyang nagniningning na kamay. Nagpasya ang salamangkero na ang tungkulin niya ngayon ay tulungang yumabong ang talento ng binatang iyon. Sa sandaling iyon, nagpakawala ang bida ng isang napakalakas na pagsabog ng mana na sumira sa isang bahagi ng kabubatan. Kahit na, nagbulong-bulungan sa inis ang binata dahil hindi naging epektibo ang kanyang atake gaya ng inaasahan. Pagkatapos ay sinubukan niyang sumipa, ngunit tumagos lang ang kanyang binti sa katawan ng halimaw nang hindi nagdudulot ng anumang pinsala. Desperadong sumisigaw ang eskrimador na hindi mo masusugatan ang isang phantom gamit ang pisikal na atake. Nang makitang sumusugod ang nilalang, nagtanong ang pastol kung paano niya ito matatalo.
Sumagot ang matanda na kailangan niyang gumamit ng apoy at inilabas ng binata ang kanyang kamay at idinagdag niya na maaari ring gamitin ng binata ang kapangyarihan ng kidlat para manalo. Dahil doon, isang apoy ang tumama sa halimaw, ngunit tila walang epekto ang atake dito. Nagreklamo ang bida na hindi ito gumagana, ngunit sinabi ng matanda na hindi iyon ang punto. Ipinaliwanag ng salamangkero na para magamit ang kapangyarihan sa ibang buhay na nilalang, kailangan mong magtatag ng isang dahilan. Sa sandaling iyon, nagulat ang veterano dahil may bigla siyang nalaman tungkol sa binata. Naiintindihan niya na si Turan ay hindi pa kailanman sumisipsip ng mana at iyon ang dahilan kung bakit niya hinayaang maging phantom ang halimaw. Nagulat ang mas matandang salamangkero na makitang malakas na ang binata kahit walang pagsasanay. Dahil doon, sumigaw siya na likhain ng binata ang apoy at pagkatapos ay itira ito sa nilalang. Ipinaliwanag niya na madali lang gumawa ng apoy, ngunit ang pagkontrol dito ay nangangailangan ng maraming pagsasanay at dedikasyon. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nagawa ito agad ng binata nang walang anumang kahirapan. Nang hindi nagsasayang ng oras, malakas na tumapak ang bida sa lupa at naghanda para sa pag-atake. Pagkatapos ay inihagis niya ang bolang apoy ng buong lakas patungo sa malilim na halimaw. Ang atake ay tumama ng diretsyo sa mata ng nilalang na nagdulot ng malaking pagsabog ng apoy. Sa lakas ng tama, nagsimulang tuluyang lamunin ng apoy ang katawan ng phantom. Sa sandaling iyon, sumigaw ang veterano na manatili siyang nakatuon at patuloy na maglagay ng mana sa atake. Nagbabala siya na kailangang sunugin ng binata ang lahat tungkol sa phantom para tuluyan itong matalo. May determinadong tingin, itinuon ng bida ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa apoy para tapusin ito. Sa ganoong paraan, tuluyang natalo ang halimaw ng isang ipo-ipo ng matinding apoy. Nang matapos ang laban, sa wakas ay ipinagdiwang ng veteranong eskrimador ang kanilang tagumpay. Nagkomento siya na yon ay isang napakalakas, mataas na antas na phantom. At kahit na, nagawang talunin ng batang pastol ang nilalang ng mag-isa. Pagkatapos ay nagtanong ang binata kung tapos na ba talaga ang lahat at humanga ang salamangkero sa kanyang kapangyarihan. Nagbabala ang kabalyero na kailangan niyang sipsipin ang mana kung ayaw niyang makatagpo ng isa pang phantom. Nagtanong ang binata kung paano yon gagawin at sinabi sa kanya ng veterano na isipin niyang may hinihigop siya. Sinunod ang payo, ipinikit ng bida ang kanyang mga mata at nag-concentrate para sipsipin ang mana. Dahil doon, isang berdeng enerhiya ang nagsimulang dumaloy mula sa mga labi ng nilalang patungo sa binata. Dahil doon, ang berdeng mana ay tuluyang nasipsip ng kamay ng bida habang siya'y nagko-concentrate. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng matindi sa parehong kulay ng enerhiya na pumasok lang sa kanyang katawan. Pagkatapos ay dumaloy ang mana sa buong sistema niya na nagpapakita sa unang pagkakataon ng kanyang mga daluyan ng kapangyarihan. Nagulat ang veteranong kabalyero sa eksena at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sabi niya makakaramdam ang binata ng isang hindi kapanipaniwalang sensasyon, ngunit halos hindi makapaniwala ang binata sa nararamdaman niya. Dahil doon, tinanong ng lalaki kung iyon ang unang beses niyang sumipsip ng mana at kinumpirma ng pastol. Ipinaliwanag ng eskrimador na mabagal lumaki ang mana at ang pinakamahusay na paraan para umunlad ay sa pamamagitan ng pagsipsip nito mula sa iba. Ngunit dahil ito ang unang pagkakataon ng binata, nangangahulugan itong nasa ibang antas ang kanyang potensyal. Kaya, napagtanto niya na ang batang pastol ay isang taong napaka-espesyal at kinabahan ang bida. Tinawag ng salamangkero ang pangalan ng binata para makuha ang kanyang atensyon at basagin ang nakakailang nakatahimikan. Yumuko siya at humingi ng paumanhin, tinatanong kung saang marangal na pamilya kabilang ang binata. Tinawag siya ng pastol sa kanyang pangalan, na ikinagulat ng veteranong kabalyero na nakatitig sa kanya. Sinabi niya sa lalaki na linisin muna ang kanyang sugat at sa wakas ay napansin ng salamangkero ang kanyang sugatang braso. Pagbalik sa kubo, lumitaw ang eskrimador na may maayos na benda at malinis na braso. Nakaupo sa mesa, humingi ng tawad ang lalaki sa kanyang kabastusan at sa pagpilit sa binata na lumaban. Ngunit sinabi ng bida na hindi siya mahalagang tao, isa lamang pastol na hindi kilala ang kanyang ama. Hiniling niya sa salamangkero na tumigil at pumayag ang lalaki nang makita ang kanyang seryosong ekspresyon. Pagkatapos ay tinanong ng veterano kung bakit nagpa siya ang isang napakalakas na salamangkero na maging isang pastol. Ipinaliwanag ng binata na hiling iyon ng kanyang ina bago siya pumanaw ilang taon na ang nakalilipas. Sabi niya, nagbabala ang kanyang ina na kung matagpuan siya ng mga maharlika, magiging isa siyang kasangkapang itatapon lang. Sinabi ng veterano na napakatalino ng ina ng binata, at nalito ang binata sa hindi inaasahang komento. Ipinagpatuloy niya na hindi naman lubusang mali ang babae, at iniisip ng pastol na masyado lang siyang mapagprotekta. Ipinaliwanag ng lalaki na ang malaking kapangyarihan ng mga salamangkero ay laging nagdudulot ng hidwaan at binanggit ang isang digmaan 20 taon na ang nakalipas sa pagitan ng mga marangal na pamilya. Sa sandaling iyon, ipinakita ang labanan sa pagitan ng mga pamilyang Arabian at Zahar kung saan sa kasamaang palad, libu-libong tao ang nawalan ng buhay. Sa 3,000 kabalyero na naglingkod sa pamilya ng Arabian, mahigit 900 ang nasawi sa matitinding labanan.
Ngunit malungkot na ikinuwento ng lalaki na lahat ng kanyang mga kaibigan at kakilala ay bahagi ng isang katlo na hindi nakaligtas. Naaalala niya ang kanyang mga kaibigan at maging ang kanyang pamilya na pinuksa ng kaaway na nag-iwan sa veterano bilang tanging nakaligtas. Dahil doon, sinabi ng manlalakbay na ang buhay ng isang mandirigma ay mas mabilis na maaaring mawala kaysa sa isang simpleng karaniwang tao. Ngunit itinuro niya na mali ang ina ng binata tungkol sa kanyang talento at nagtaka ang bida tungkol doon. Inamin ng bisita na siya ay isang bihasang eskrimador, ngunit kinilala na natalo ng binata ang Phantom nang may nakakagulat na kadalian. Sinasabi niya na ang potensya ng pastol ay nasa antas ng isang maharlika at malamang nakabilang sa pinakamataas na talento sa lahat. Nanatiling tahimik ang bida habang pinag-iisipan ang mga salita ng kanyang bagong kaibigan tungkol sa kanyang hinaharap. Pagkatapos ay nagtanong ang binata kung kasinungalingan ba ang kwento tungkol sa kanyang amang kabalyero at ipinaliwanag ng lalaki ang tungkol sa mga pambihirang kaso. Sa sandaling iyon, iminungkahi ng veterano na mas mabuti para sa binata na iwanan ang burol na iyon at makita ang natitirang bahagi ng mundo. Nagtanong ang pastol kung bakit, at sumagot ang matanda na kailangan pa ng sangkatauhan ng mas maraming tagapagtanggol para pangunahan ang lupain. Ngunit mabilis na humingi ng paumanhin ang lalaki sa pagkalimot na kakaunti pa lang ang naiintindihan ng binata tungkol sa kung paano gumagana ang mahika. Ipinaliwanag niya na ang mga kakayahan sa lahi ay mga katangiang minana mula sa mga sinaunang ninuno at iyon ang naghihiwalay sa mga antas ng lipunan. Dahil doon, tinanong ng salamangkero kung mayroon bang anumang spell na tila napakadali o anumang natural na kakayahan na hindi nangangailangan ng mana. Nagtataka ang bida kung hindi ba't ang kapangyarihan lang ng mana ang nagpapalakas sa kanya sa pisikal kaysa sa iba. Sa wakas, binanggit ng binata ang kanyang matalas na pang-amoy at kinumpirma ng lalaki na ang isang mahusay na pang-amoy ay maaaring isang kakayahan sa lahi. Sabi ng mas matandang salamangkero na ang pagkakaroon ng kasanayan sa mga armas na inihahagis ay isang katangian ng pamilya Arabian, ngunit ito ay karaniwan lamang. Dahil doon, hiniling ng pastol sa lalaki na ipagpatuloy ang paliwanag at pumayag siyang magbahagi ng higit pang mga detalye, ngunit napansin ng binata na kakaiba ang kilos ng bisita at tinawag siya ng may pagkalito. Pagkatapos ay biglang naging seryoso ang eskrimador at tinanong ng bida ang dahilan ng pagbabago ng ugali. May matatag na tingin, sinabi ng matanda na alam na niya kung aling marangal na pamilya ang pinakakahawig ng mga kakayahan ng binata. Pagkatapos ay nagtanong ang binata kung aling pamilya ang tinutukoy niya at pinanatili ng veterano ang kanyang misteryosong ekspresyon. Ibinunyag ng salamangkero na ang mga kakayahan ng pastol ay kabilang sa isa sa mga dakilang marangal na pamilya ng kaharian at ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na ang mga miyembro ng pamilyang ito ay kilala ng lahat bilang mga mangangaso. Sa sandaling iyon, ibinunyag ng lalaki na ito ang pamilya ng Zahar, ang dakilang karibal na lumaban sa pamilya ng Arabian. Nang marinig ito, naiwang ganap na gulat at hindi makapagsalita ang binata sa kakilakilabot na revelasyon. Ang pangalan ng karibal na pamilya ay umalingaw sa isipan ng batang pastol na nag-iwan sa kanya na ganap na natulala sa nakakagulat na revelasyon. Halos hindi siya makapaniwala na kabilang siya sa lahi ng makapangyarihang pamilya ng Zahar na nagdulot ng labis na sakit sa kanyang bagong kasama sa paglalakbay. Habang nakatingin sa veterano, iniisip ng binata kung dala niya ang parehong isinumpang lahi tulad ng mga naging dakilang kontrabida sa huling digmaan. Sa sandaling iyon, nalilito ang bida, hindi alam kung dapat ba siyang humingi ng paumanhin para sa mga ginawa ng malalayong kamag-anak na hindi man lang niya personal na nakilala. Bigla, nabasag ang katahimikan ng tawagin ng lalaki ang pangalan ng bida sa isang napakakalma at nakakapanatag na tono ng boses. Habang ipinapatong ang kamay sa balikat ng binata, hiniling sa kanya ng manlalakbay na huwag mag-alala ng ganyan. Ipinaalala niya sa binata na hindi siya naging bahagi ng anumang nakaraang labanan, ngunit kahit na, ramdam pa rin ng pastol ang bigat ng pagkakasala. May banayad na ngiti, sinabi ng matanda na yon ay isang sitwasyon para sa mga matatanda at ang pagpapakain sa puot ay magpapahaba lamang sa pagdurusa. Pagkatapos ay nagtanong ang binata kung nakakaramdam ang lalaki ng anumang uri ng pagsisisi at tinanong ng veterano kung ano ang tinutukoy niya. Nakatayo sa gitna ng pastulan, nagtanong ang bida kung hindi ba niya pinagsisisihan ang pagmungkahi sa binata na iwanan ang kanyang buhay sa bundok. Ipinaliwanag ng lalaki na kung hahanapin ng binata ang kapangyarihan, tiyak na sasali siya sa pamilya Zahar dahil sa kanyang pambihirang talento. Nagulat dito, narinig ng binata na ang veterano ay may kumpletong tiwala sa kanyang mabuting pagkatao at sa kadalisayan ng kanyang puso. Sinasabi ng lalaki na nakita niya ang kabaitan ng pastol nang isinugal nito ang kanyang panghabang buhay na sikreto para lang iligtas ang isang estranghero. Nag-iisip tungkol sa hinaharap, iniisip ng matanda na ang isang taong kasing buti ng binata ay maaaring makapigil pa sa mga teribleng bagong digmaan na mangyari muli. Pagkatapos ay sinubukan ng lalaki na pag-aanin ang usapan, sinasabing hindi niya kailangang seryosohin ang lahat dahil hindi pa napagpasyahan ng bida ang kanyang tadhana.
Tumingin ang bida sa abot tanaw at sinabing mas malinaw at mas desidido na ang kanyang mga iniisip kaysa dati. Nakangiti, ibinunyag ng bida na sa wakas ay nagpasya na siyang bumaba mula sa burol upang tuklasin ang iba pang bahagi ng mundo. Masaya ang veterano sa matapang na pagpili, ngunit nagbabala na hindi dapat biglaan ang pag-alis dahil sa kanyang kalusugan. Sa sandaling iyon, sinabi ng pastol na aalis lamang siya kapag ganap nang gumaling ang mga sugat ng kanyang kaibigan na nagpapakita ng kanyang malaking kabaitan. Pagtingin sa bintana ng bahay, napagtanto ng lalaki na ang binata ay tunay na may ginintuang puso at may magandang kinabukasan na naghihintay sa kanya. Sinimulan ng veterano ang kanyang aral, ipinapaliwanag na para gumamit ng mahika, kailangan mo ng mana, ang susi sa pagiging makapangyarihan sa lahat. Pinag-isipan ito ng pastol, ngunit sinabi ng salamangkero na ang kapangyarihan ay hindi kasing lubos ng ipinahihiwatig ng pangalan. Dahil dito, tinanong ng binata kung ano ang pamantayan sa pagsasama ng mana sa mahika, at naghanda ang lalaki na magpaliwanag. Itinaas ng eskrimador ang 3 daliri at sinabing ang hirap ay tinutukoy ng lahi, affinity, at causality. Sinimulan niya sa pagpapaliwanag ng lahi, na natutukoy sa pamamagitan ng pamilya at naaangkop sa karamihan ng mga mahalika. Ginamit ng salamangkero ang kanyang sugat bilang halimbawa at kinumpirma ng binata na hindi niya ito kayang pagalingin gamit ang mahika. Ngunit ibinunyag niya na ang lahi ng revista mula sa timog ay kayang magpagaling ng walang pagsasanay dahil ito ay kapangyarihan ng pamilya. Pagkatapos ay nagtanong ang bida tungkol sa affinity at sinabi ng veterano na maaari itong ituring bilang pagiging pamilyar. Naiintindihan ito ng binata at inihambing ito sa kung paano siya gumawa ng bolang apoy na parang nagbabato lang siya. Sumang-ayon ang eskrimador at sinabing ang paglikha lamang ng apoy ay hindi magkakaroon ng parehong bilis o lakas. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang huli at pinakamahalagang salik ay causality, isang konsepto na kahit siya ay hindi naiintindihan. Tinanong ng lalaki kung ano ang mangyayari kung susubukan siyang atakihin ng binata gamit lamang ang mana. Kinumpirma niya na magiging mahina ang resulta dahil sa kakulangan ng causality at ipinakita ito sa tasa. Nagsimulang kumulo ang tubig at ipinaliwanag ng salamangkero na nangyayari ito kapag walang sanhi para sa resulta. Nang makita ang demonstrasyon, sinabi ng pastol na mas naiintindihan na niya ngayon ang konsepto. Ipinaliwanag ng bida na para matalo ang isang tao, kailangan niyang lumikha ng sanhi tulad ng paghagis ng bolang apoy. Dahil dito, humanga ang veterano at nagbiro pa na maaaring naging iskolar ang binata. Ngunit tinanong ng binata kung bakit niya kailangan ito sa mga mahiwagang hayop kung kaya niyang kontrolin ang mga normal na hayop. Pagkatapos ay ibinunyag ng eskrimador na ang malaking pagkakaiba sa kanila ay ang mana na taglay ng mga nilalang. Naiintindihan ng bida na ang isang mahusay na salamangkero ay hindi lamang gumagamit ng mana kundi nauunawaan din ang mga prinsipyo nito. Tinanong ng binata kung ang lahi ng Zahar ay mayroon ding espesyal na mahika at kinumpirma ng lalaki na magaling sila sa pagsubaybay. Dahil dito, hinamon siya ng veterano na subukang gamitin ang kakayahang iyon at tinanggap ng pastol ang pagsubok kaagad. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-concentrate, hiniling na hindi matukoy ang kanyang tunog o amoy. Sa sandaling iyon, isang puting usok ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan habang itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas. Pinanood siya ng mas matandang kabalyero nang may pagtataka at iniisip kung talagang gumana ang spell ng binata. Bigla, nawala ang bida mula sa upuan, nag-iwan lamang ng bakas ng ginintuang liwanag sa sahig. Humanga, kinumpirma ng eskrimador na gumana ito dahil hindi na niya makita ang binata sa kanyang harapan. Naging tensyonado ang lalaki nang makita ang kapangyarihan ng kakayahang iyon na labis niyang kinatatakutan noon. Mukhang walang laman ang silid dahil nagawa ng binata na ganap na burahin ang kanyang presensya mula sa kapaligiran. Sa isang matinding liwanag, muling lumitaw ang salamangkero sa silid, ipinapakita na naging matagumpay ang spell. Sabi ng veterano, ito ay isang nakakatakot na kakayahan at labis na kinatatakutan ng mga kabalyero ng Arabian. Ngunit nagbabala siya na sa kabila ng pagiging makapangyarihan, ang pagiging invisible ay hindi walang talo at mayroon itong mga kahinaan. Nagpasya ang lalaki na turuan siya ng ilang paraan ng pagsasanay, ngunit tinanong ng binata kung hindi ba delikadong tulungan ang isang kaaway. Ipinaalala ng kabalyero na iniligtas ng binata ang kanyang buhay at inalagaan pa ang kanyang mga sugat habang nakahawak sa kanyang dibdib. Pinagtibay ng mas matandang lalaki na lubos siyang nagtitiwala sa pagkatao ng bida. Nagkot ang eksena at sumigaw sa gulat ang hepe ng nayon dahil ibebenta ng pastol ang mga tupa at alis na. Nakahanda para sa paglalakbay, hinarap ng bida ang hepe na nagrereklamo sa kanyang pag-alis ng walang paalam. Nakangiting nagtanong ang salamangkero kung bakit niya dapat pakialaman ang opinyon ng iba tungkol sa kanyang pag-aari. Nagbabala siya na kung hindi nila bibilhin ang mga tupa sa tamang presyo, pakakawalan niya ang lahat at aalis na. Dahil dito, tinawag ng lalaking binugbog dati ang hepe ng nayon, takot sa banta ng pastol. Nagrereklamo ang hepe ng nayon dahil alam niyang ang binata ay isang taong tumutupad sa kanyang salita, kaya wala siyang pagpipilian.
Iniabot niya ang isang supot ng barya sa binata, isinasara ang bentahan. Sinabi sa kanya ng matanda na gawin ang gusto niya at sa wakas ay umalis na ang dalawang manlalakbay sa nayon. Pagkatapos, naalala ng pastol na may utang na kabayaran ang nayon sa salamangkero at nag-alok na kunin ito. Ngunit sinabi ng veterano na hindi siya kukuha ng anuman dahil ang binata ang tumalo sa mahiwagang hayop. Nakangiti, sumang-ayon ang bida at ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay sa daang lupa. Pagdating sa kagubatan, sinabi ng eskrimador na kailangan na nilang maghiwalay sa puntong iyon. Humihingi siya ng paumanhin sa hindi pagsama sa paglalakbay at ipinaliwanag na mas komportable siyang mag-isa. Sinabi ng binata na naintindihan niya at nagpasalamat sa lahat ng tulong at aral na kanyang natanggap. Nakangiti, nagpaalam ang kabalyero at hiniling sa bida na mag-ingat sa kanyang paglalakbay. Ngumiti rin ang binata at umaasa na magkikita silang muli balang araw. Pagkatapos ay matagal na pinanood ng binata ang figura ni Korn habang nawawala ito sa daanan. Kalaunan lamang napagtanto ng bida kung bakit ayaw niyang kausapin siya ng pormal ng veterano. Ibinunyag na palagi siyang nagnanais ng isang ama na magiging titingalain niya sa kanyang buhay. Ang kabalyero ang naging huwaran ng lalaking nais maging ng bida balang araw. Pagkatapos ay nagkot ang eksena at ipinapakita ang mga bakas ng binata sa buhangin ng isang mapanglaw na disyerto. Humahampas ang malakas na hangin sa mabatong tanawin na puno ng mga bangin sa lugar na iyon. Mag-isa, naglalakad ang bida na nakasuot ng hood sa kalawakan ng mapanganib na disyertong iyon. Tinatakpan niya ang kanyang mga mata mula sa hangin at alikabok habang ipinagpapatuloy ang kanyang nag-iisang paglalakbay. Bigla, may natanaw ang binata sa malayo at nag-isip kung sila ay mga naglalakbay na mga ngalakal. May nakitang grupo ng mga tao ang binata sa disyerto at nag-isip kung sila ay mga naglalakbay na mga ngalakal. Dahil sa pananabik sa pagkakataong makahingi ng tulong, nagpa siya ang binata na lapitan ang grupo. Dahil dito, lumapit siya at nagpa siyang magtanong ng direksyon papunta sa pinakamalapit na lungsod. Ngunit tinanong siya ng pinuno ng grupo kung sino siya para harangan ang kanilang daan ng ganoon. Ipinaalam sa kanya ng lalaki na sa pagsunod sa daan, mararating niya ang lungsod na tinatawag na Muray at naintindihan ito ng bida. Nagpasalamat ang binata sa impormasyon at naghanda na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa disyerto. Bigla, pinigilan siya ng isa sa mga lalaki sa pag-alis at sinabihang maghintay muna roon. Kinuwestiyon ng lalaki kung basta na lang ba siyang aalis matapos makuha ang gusto niya. Pagkatapos ay sinabi niya na kung may natanggap ka, kailangan mo ring magbigay ng kapalit. Dahil dito, inilabas ng buong grupo ang kanilang mga espada at sinabihan ang binata na hubarin agad ang kanyang bag. Sa wakas ay napagtanto ng bida na nahulog siya sa isang patibong at sila pala ay mga bandido. Ngumiti ang pinuno ng mga magnanakaw at sinabing walang magtataka kung may mamatay doon. Pinagbantaan nila siyang ibigay ang lahat ng walang laban dahil mas kaunting gulo ito para sa lahat. Naiintindihan ng bida na hindi sila mga karaniwang magnanakaw at handa silang pumatay. Isang alaala ng kanyang pagsasanay kasama ang veteranong kabalyero ang sumagi sa kanyang isipan sa sandaling iyon. Naalala niya ang mga turo tungkol sa causality at kung paano gumawa ng malalakas na atake. Ang mga aral na ito ay magiging napakapakinabang para sa laban na malapit nang magsimula sa disyerto. May kumpiyansang ngiti, sinabi ng binata na gagamitin niya sila bilang kanyang unang mga target sa pagsasanay. Nalito ang isa sa mga bandido sa kilos ng binata at hindi maintindihan ang kanyang sinasabi. Nagsimula silang tumawa at sinabi ng isa sa kanila na nagsasalita ang binata na parabang isa siyang salamangkero. Habang nagniningning ang kanyang kamay, naghanda ang bida na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa mga bandido. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang buhawi na nagpatalsik sa lahat ng mga magnanakaw sa malayo ng may malaking puwersa. Iniisip ng binata na ang paghubog ng hangin gamit ang kanyang kamay ay gumagamit ng mas kaunting mana kaysa sa paglikha nito mula sa wala. Nakatumba sa lupa, nagtataka ang mga bandido kung ano ang nangyari at nagulat ang binata sa sarili niyang kapangyarihan. Nang hindi nagsasayang ng oras, kinuha niya ang kanyang tubig at naghanda ng bagong spell laban sa mga kalaban. Dahil dito, ang likido ay nag-anyong isang matulis na sibat na yelo na lumulutang sa hangin ng disyerto. Lumikha ang bida ng ilang mga proyektil na yelo at naghanda na atakihin ang mga magnanakaw. Isa sa mga bandido ay labis na natakot sa ipinakitang kapangyarihan ng salamangkero. Dahil doon, lumipad ang mga sibat na yelo at tumagos sa isa sa mga kalaban na bumagsak sa lupa, talunan. Iniisip niya na dapat mas kapaki-pakinabang ang spell malapit sa tubig at mas malakas pa rin ang pagbato. Lumuhod ang pinuno ng mga magnanakaw at nagmakaawa para sa kapatawaran dahil hindi niya alam na isa siyang salamangkero. Dahil sa desperasyon, inialok ng ibang mga bandido ang lahat ng mayroon sila para iligtas ng binata ang kanilang buhay. Ngunit tumapak lang ng mariin ang bida sa lupa na nagpapakitang hindi siya tatanggap ng anumang dahilan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika upang lumikha ng mga haliging bato na sumusugod patungo sa mga kalaban, na may purong takot sa kanyang mukha. Hindi makapaniwala ang pinuno ng mga bandido sa kanyang nakikita. Brutal ang naging resulta at lahat ng magnanakaw ay natalo sa kapangyarihan ng batang salamangkero.
Nilapitan ng bida ang pinuno at nangako ang lalaki na sasagutin ang anumang gusto niya para mabuhay. Tinanong niya kung bakit nila siya sinugod ng walang plano, gayong posibleng isa siyang salamangkero. Nalito ang binata dahil ang sagot ng bandido ay nangyari ang lahat dahil yumuko siya. Ipinaliwanag ng pinuno na dahil magalang ang binata, inakala nilang isa lang siyang ordinaryong tao. Nagpasalamat ang binata dahil may natutunan siyang isang napakakapaki-pakinabang na aral mula sa bandidong iyon. Dahil doon, napuno ng pag-asa ang pinuno at nagtanong kung talaga bang ililigtas ng binata ang kanyang buhay. Ngunit isang patak ng tubig ang lumutang sa ibabaw ng kanyang ulo at naalala niya ang pangalan ng bida. Nagsimula ang isang alaala ng gabi at sinabi niyang makikilala ng pastol ang maraming tao. Pagkatapos ay pinayuhan siya ng lalaki na huwag kailanman maawa sa mga bandido na nananakit sa iba. Naisip ng bida na ngayon ay naintindihan na niya ang dahilan sa likod ng matatag na payong iyon. Napagtanto niya na ang pagliligtas sa isang buhay dahil sa awa ay maaaring mauwi sa pananakit sa isa zero inosenteng tao. Na may seryosong tingin, napagpasyahan ng bida na masyado na siyang nagtagal at kailangan na niyang kumilos ngayon. Sinusundan ang mga bakas ng kariton sa buhangin, nagpatuloy ang binata sa kanyang paglalakbay sa disyerto. Habang naglalakad siya, isang malakas at malinaw na kaisipan ang unang beses na pumasok sa kanyang isip. Tinitigan niya ang kanyang mga bakas at napagtanto na kakakitil lang niya ng buhay ng ibang tao. Nakaramdam ng konsensya ang binata, ngunit hindi niya sila maaaring pakawalan dahil sa babala ng kanyang guro. Alam niyang ang mga taong nagnanakaw ng walang pag-aalinlangan ay atake muli sa iba sa hinaharap. Naaalala ang mga turo, sa wakas ay kumalma ang kanyang naguguluhang puso at nagpatuloy siya. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating ang bida sa isang bagong mundo na puno ng buhay. Humanga ang binata sa tanawin at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang malaking lungsod na may malaking kastilyo sa gitna nito. Ipinapakita ng karatula na nakarating na siya sa maliit na lungsod ng Muray, isang mataong lugar. Humanga ang bida dahil hindi pa siya nakakita ng napakaraming taong nagtitipon sa isang lugar. Maging ang arkitektura ng mga gusali ay ibang-iba sa nayon kung saan siya lumaki. Habang naglalakad sa mataong pamilihan, sa wakas ay naramdaman ng bida na nakarating na siya sa isang malaki at masiglang lungsod. Dahil doon, lumapit ang binata sa isang tindahan ng prutas at binati siya ng tindero ng may malaking sigasig. Ngunit tinanong ng mga ngalakal kung ano ang gusto niyang bilhin at sumagot ang pastol na hindi siya customer sa ngayon. Sa sandaling iyon, naalala niya ang payo ng veterano na maghanap ng bahay panuluyan pagdating niya. Gayunpaman, nagbago ang mood ng tindero at sinabihan niya ang binata na umalis kung hindi siya bibili ng anuman sa oras na iyon. Nalito ang bida sa kabastusan at nagtaka kung may lihim na patakaran tungkol sa pagbili bago magtanong. Kaya nagpasya ang bida na ituro ang ilang mansanas at itanong ang presyo ng mga pulang prutas na iyon. Sumagot ang lalaki na ang presyo ay 2 dupat at pinagmasdan ang binatang dayuhan ng may malaking pagtataka. Dahil doon, nagsimulang bilangin ng binata ang kanyang mga barya at sinabi ng tindero na tumatanggap din siya ng ibang uri ng bayad. Pagkatapos bumili, tinanong ng bida ang lokasyon ng bahay panuluyan at nakatanggap ng mga direksyon na sundan ang daan. Sinundan ng mga payo, nakarating siya sa harap ng pinakamalaking establishmento sa lugar na nagsisilbing bar at dormitoryo. Pagpasok niya sa lugar, isang batang empleyado na nagngangalang Lina ang bumati sa kanya ng isang napakapalakaibigang ngiti. Pinuri ng babae ang itsura ng binata habang tinanong ng bagong customer ang presyo para magpalipas ng gabi doon. Sumagot siya na ang araw-araw na bayad ay 16 na dupat at pumayag ang bida na manatili ng walang pag-aalinlangan. Dito, iniabot ng manlalakbay ang supot ng pera ngunit sinabing may isang napakahalagang bagay siyang gustong itanong. Hinawakan ng attendant ang bayad at tila napaka-interesado sa kung ano ang gustong malaman ng binata mula sa kanya ngayon. Pagkatapos ay tinanong ng pastol kung mayroon bang mga halimaw sa malapit na may pabuya sa kanilang ulo. Naisip niya na kailangan niyang manghuli ng mga nilalang na ito para sumipsip ng mana at para makakolekta rin ng mas maraming barya. Dahil doon, natahimik ang babae habang tinitingnan ang ginto at tinanong ng bida kung bakit hindi siya sumasagot. Pagkatapos ay sinabi ni Lina na walang libre sa mundong ito at binanggit ang City Hall na ikinalito ng binata. Nagulat ang attendant at tinawag siyang probinsyano dahil sa hindi pagkaalam kung ano ang City Hall. Ipinaliwanag niya na doon inaasikaso ang mga pampublikong usapin at ang mga empleyado ay nagtatrabaho para sa lokal na Panginoon. Dahil doon, ipinaalam sa kanya ng babae na malamang sarado na ang lugar at dapat siyang pumunta doon ng maaga bukas. Tinanong ni Lina kung isa rin siyang mangangaso ng halimaw, ngunit hindi naintindihan ng binata ang termino. Ikinuwento niya ang alamat na ang mga normal na tao ay nagiging mga salamangkero sa pamamagitan ng pangangaso at tinanong kung iyon ang kanyang layunin. Hinawakan ng bida ang kanyang kamay at kinuwestiyon kung isa lang iyong hangal na pamahiin ng mga lokal na tao. Biglang sumingit ang isang malakas na lalaki at sinabing katotohanan iyon at nakita niya ito ng sarili niyang mga mata.
Nagulat ang empleyado nang makita ang lalaking nagngangalang Midden at sumigaw ito na hindi siya mamamatay hanggat hindi siya nagiging isang salamangkero. Pagkatapos ay tinapik ng mga ngaso ng halimaw ang ulo ng binata at humingi ng paumanhin sa pagsingit, ngunit interesado ang bida at hiniling sa lalaki na magkwento patungkol sa pagiging salamangkero sa pamamagitan ng pangangaso. Naiinip, ipinaliwanag ng babae na kung lumalakas ang mga salamangkero sa pangangaso, ang mga normal na tao ay magiging salamangkero rin sa parehong paraan. Dito, ibinunyag ni Midden na siya at ang kanyang grupo ay nangangaso ng mga halimaw para mismo maging makapangyarihang mga salamangkero. Tinanong ng binata kung mayroon na bang naging salamangkero sa grupo at sumagot siya na 4 lang sila sa lungsod. Pagkatapos ay napansin ng lalaki ang damit ng binata at tinanong kung mayroon ba talaga siyang armas para sa pangangaso. Dahil doon, ipinakita ng bida ang kanyang tirador at napansin ng mga ngaso na madalas na itong gamitin sa mga laban. Sinuri ng veterano ang armas at sinabing gamit ito, maaaring manghuli ng maliliit na halimaw tulad ng mga kuneho at soro. Pagkatapos ay ibinunyag niya na kailangan ng kanyang grupo ng isa pang marksman at inanyayahan siyang sumali sa kanila. Isang bahagyang misteryosong ngiti lang ang ibinigay ng bida sa hindi inaasahang imbitasyon ng mga ngaso ng halimaw, ngunit tinanggihan niya ang alok at kalaunan ay ipinakitang nakahiga sa kanyang silid upang magpahinga sandali. Habang nakatingin sa kisame, nagnilay-nilay ang binata kung paanong ang araw na iyon ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Tiningnan ng binata ang kanyang backpack at hindi pa rin makapaniwala na iniwan na talaga niya ang kanyang ngayon. Nagtataka siya kung ano ang mangyayari mula ngayon at ang kanyang kamay ay nagniningning na may asul na mana. Bigla, nakarinig ang binata ng 2 katok mula sa pinto ng kanyang silid sa bahay panuluyan. Habang nakaupo sa kama, naging alerto siya at malakas na nagtanong kung sino ang kumakatok sa pinto. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang alaala ng veterano na nagsasabi sa kanya na huwag ibaba ang kanyang depensa kahit sa isang bahay panuluyan. Nagbabala sa kanya ang espadatsin na ang isang lungsod ay hindi otomatikong ligtas na lugar para sa lahat. Dahil doon, naalala ng bida ang aral na huwag kailanman ibaba ang kanyang depensa at malinaw niyang nakuha ang mensahe. Pagbalik sa kasalukuyan, inihanda ng binata ang kanyang mana at lumapit sa pinto upang buksan ito ng maingat. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang maliit na siwang sa pinto upang silipin kung sino ang nasa kabilang panig ng hindi nakikita. Ipinapakita ng kanyang mga mata ang lahat ng kanyang konsentrasyon at pag-inat habang tinitiyak niya ang pagkakakilanlan ng bisita. Sa kanyang pagkagulat, si Lina lang pala, ang attendant, na nakangiting nagtanong kung natutulog na ba siya. Nalito ang bida at sinabi niya na naparito siya para painitin siya dahil akala niya malamig ang silid. Tinanong ng binata kung ano ang ibig niyang sabihin doon at tiningnan siya ng babae ng isang mapanuksong tingin. Sinabi niya na ito ay eksakto sa kung ano ang tunog nito at tumayo sa pinto na may mahiyain na ekspresyon. Dahil doon, inalok ng dalaga ang kanyang kumpanya para sa kaunting pera, ngunit tinanong niya kung ano ang mangyayari kung ayaw niya. Pagkatapos ay lumapit ang babae at sinabing hindi siya dapat magsinungaling dahil halata sa kanyang mukha, ngunit ipinikit lang ng bida ang kanyang mga mata at gumawa ng mukha ng isang monghe na nakamit ang kaliwanagan. Ang attendant ay naiwang ganap na gulat at hindi makapagsalita sa hindi inaasahang ugali ng binata. Lumitaw ang isa pang alaala ng mas matandang salamangkero kung saan desperado siyang sumisigaw na huwag gawin yon. Nagbabala sa kanya ang espadatsin na mag-ingat dahil maraming mga babae ng ganoong uri ang maaaring magdala ng mga sakit. Pagbalik sa nakaraan, naaalala ng binata ang babala ng kanyang guro na huwag magpadala sa pagnanasa. Dahil doon, umalis ang babae na nagdadabog at iniisip ng bida na hindi rin madali ang buhay sa lungsod. Habang nakahiga, nagnilay-nilay siya na una ang tindahan ng prutas at ngayon si Lina, ang mga lungsod ay medyo malamig. Samantala, lumapit ang isa sa mga mangangaso ng halimaw sa kanyang boss para magtanong. Tinanong niya kung bakit gustong isama ng pinuno ang bagong dating gayong hindi naman siya mukhang malaking tulong. Sumagot si Midden na ang mayabang na ugali ng binata ay gagawin siyang perpektong pain sa halimaw. Ngunit sa katotohanan, ipinaalala sa kanya ng bata ang kanyang kabataan at nag-aalala siya tungkol sa kanyang sandata. Iniisip ng mga ngaso na kung mananatiling malapit sa kanya ang baguhan, maaaring makaligtas siya ng medyo mas matagal. Pagkatapos ay bahagyang napangiti ang bida sa kanyang kama habang pinakikinggan ang usapan sa kabilang pader. Napagtanto niya na marahil ang lungsod ay hindi kasing lamig at walang pusong lugar tulad ng kanyang inakala. Kinabukasan, pumunta ang binata sa malaking city hall upang sa wakas ay simulan ang kanyang paglalakbay. Sa loob, magalang siyang binati ng isang empleyado at tinanong kung paano siya matutulungan ngayon. Tinanong ng bida kung opisyal ba siya at kinuwestiyon ng lalaki kung ano pa ba ang magiging itsura niya. Pagkatapos ay dumiretso na sa punto ang binata at sinabing naparito siya para manghuli ng mga halimaw na ikinagulat ng opisyal. Sa sandaling iyon, naalala ng pastol ang sinabi ng veterano na hindi magiging mabait sa kanya ang mundo. Ipinaliwanag ng salamangkero na walang dahilan para maging mabuti ang mundo at ang paraan para tratuhin ng maayos ay simple lang.
Pinayuhan siya ng kanyang tagapagturo na ibunyag na isa siyang salamangkero at sa gayon ay igagalang siya ng mga karaniwang tao. Sa kasalukuyan, inabutan ng empleyado ang binata ng isang papel na may kahilingan para sa pangangaso ng halimaw. Nagbabala siya na hindi maaaring kunin ng binata ang poster, kaya dapat niya itong tingnan at ibalik. Nang makita ang guhit, tinanong ng bida kung uwak ba ito at inasar siya ng lalaki na mukha ba itong pusa. Nagbabala ang empleyado na dalhin ang katawan ng halimaw dahil kung hindi mawawala ang mana, magiging multo ito. Sabi ng bida, alam na niya at may parusang kamatayan ang pag-abandona sa katawan ng isang mahiwagang hayop. Dahil doon, naalala niya ang nangyari dati at sinabing hindi na niya ulitin ang parehong pagkakamali. Tinanong ng binata kung hindi ba nangangaso ang mga kabalyero at sinabi ng lalaki na wala silang oras. Ipinaliwanag niya na trabaho ng isang kabalyero na panatilihin ang kaayusan sa lungsod, hindi mangaso sa labas nito. May paghamak na sinabi ng opisyal na ang ganitong trabaho ay para sa mga tulad ng binata, na pagkatapos ay umalis na. Habang pinapanood ang pag-alis ng binata, iniisip ng lalaki na isa na namang bangkay ang madaragdag sa labas. Sa sandaling iyon, bumukas ang mata ng uwak na halimaw na may matindi at nakakatakot na liwanag. Ngunit ipinakita ng talunan ang nilalang sa sahig ng bulwagan na may malaking sugat sa dibdib. Tumingin ang mga empleyado na lubos na nagulat at hindi makapaniwala sa nangyari. Humanga ang lahat dahil napakabilis na bumalik ang bida dala ang katawan ng halimaw. Pagkatapos ay kinumpirma ng binata na nagawa niyang talunin ang nilalang ng mag-isa. Nagtatanong siya kung paano niya makukuha ang gantimpala at nauutal na sinabi ng opisyal na magbabayad sila. Dahil doon, iniabot ng lalaki ang isang supot ng barya at sinabihan ang binata na magpahinga. Samantala, sinusuri ng iba ang katawan at humanga na buo pa ang mga pakpak. Napansin ng isa sa mga opisyal na hindi pa umaalis ang bida at nakatayo pa rin doon. Tinanong ng lalaki sa resepsyon kung bakit nasa bulwagan pa rin siya at hindi pa pumupunta sa bahay panuluyan. Tinanong ng bida kung may iba pang halimaw na sulit hanapin sa lugar. Nagulat sa tanong, hindi makapaniwala ang empleyado na kaya pa ng binata na mangaso pa. Biglang lumipat ang eksena at ipinapakita ang pinakamamahaling pagkain mula sa menu ng bahay panuluyan sa mesa. Naghahain si Lena ng isang piging at sinabing hindi niya inakala na ang isang tulad niya ay makakatalo ng 30 halimaw sa loob ng 3 araw. Nagkomento siya na siguradong kumita siya ng malaking pera at masayang kumakain ang batang bida. Ngunit seryosong sumagot ang binata na hindi pera ang tanging layunin niya sa paglalakbay na ito. Ipinaliwanag niya na ang kanyang layunin ay ang mana ng halimaw at dahil doon, mas lumakas siya. Napansin ng bida na ilang beses nang tumaas ang kanyang mana mula nang makilala niya ang veteranong eskrimador. Gayunpaman, nakakaramdam siya ng hangganan at iniisip na magiging mahirap umunlad gamit lang ang mana ng mahihinang nilalang. Nalilito ang tagapagsilbi sa sinabi ng binata sa kanya. Dahil doon, tiningnan ng may-ari at ng babae ang walang laman na mesa at nagulat na kinain niya ang lahat ng mag-isa. Sinabi ng lalaki na sa kabila ng pagiging payat, malakas kumain ang binata at masaya si Lena na nasiyahan siya. Nagpasalamat ang bida at sinabing masarap ito, ngunit nang paalis na siya, may pumigil sa kanya. Hinawakan ng isang malakas na lalaki ang damit ng bida mula sa likod para kunin ang kanyang atensyon. Dahil doon, hinarap siya ng isang grupo ng mga siga at tinanong kung kumakain siya ng masarap ng mag-isa. Tinawag siya ng isa na tingting at sinabing narinig niyang malaki na ang kinikita ng binata. Pagkatapos ay iminungkahi ng siga na magbigay siya ng limos sa kanyang mga kasama at sinubukang sampalin siya. Ngunit madaling naharang ng bida ang suntok na lubos na ikinagulat ng umaatake. May kalmadong tingin, pasarkastikong tinanong ng bida kung ayaw ba ng lalaki ng kaunting limos. Nagalit ang siga at sinabihan siyang huwag magmayabang habang naghahanda ng isang malakas na suntok. Umiwas ang binata at nagpakawala ng malakas na suntok na nagpatalsik sa kalaban. Walang sinayang na oras, kinuha ng isa pang alipores ang isang kahoy na bangko at sumugod para atakihin ang bida. Ngunit pinigil ng binata ang atake gamit ang isang kamay at agad na dinurog ang bangko. Sa isang malakas na hawak, pinilipit ng bida ang pisngi ng isa pang umaatake ng napakadali. At sa isang kislap sa kanyang kamay, tinapos ng batang salamangkero ang alipores na bumagsak na talunan sa sahig. Lumitaw si Lena, ang tagapagsilbi, na may pilit na ngiti na hinihiling na itigil na nila ang gulo. Pagkatapos ay sumigaw siya ng buong lakas na hindi sila maaaring mag-away sa loob ng bahay panuluyan. Kalaunan, ipinakita ang grupo ng mga siga na yumuyuko at taos-pusong humihingi ng tawad para sa away. Pabalik sa silid ng bida, sinabi ni Midden na kinausap niya ang dalawa at hindi na ito maulit. Ipinaliwanag niya na kinakapos sila sa pera kamakailan at nainggit nang makita ang binata. Dahil doon, nauutal na humingi ng paumanhin ang dalawang alipores sa ginawang gulo. Tinanong ng binata kung mahirap ba ang sitwasyon at sinabi ng mga ngaso na limitado sila. Kinuyom ni Madan ang kanyang kamao at sinabing sa loob ng 3 araw ay mababayaran niya ang silid pero problema niya yon. Pagkatapos ay iniabot ng bida ang isang supot ng barya sa mga ngaso ng halimaw ng may ngiti. Nagulat ang lalaki at ipinaliwanag ng bida na ito ay bayad sa kanyang kabaitan sa pag-imbita sa kanya.
Tinanong ni Madan kung paano niya nalaman at sinabi ng binata na walang libre sa mundong ito. Pagkatapos ay humingi siya ng impormasyon bilang kapalit at masayang sinabi ng mga ngaso na iyon ang kanyang espesyalidad. Lumipat ang eksena, ipinapakita ang pangkalahatang tanawin ng lungsod ng Muray kasama ang iba't ibang gusali nito. Naghahanda ang bida sa isang bangin na iniisip na baka ito na ang huli niyang pangangaso sa lungsod. Naisip niya na binigyan siya ni Midden ng impormasyon tungkol sa susunod na lungsod at oras na para pumunta doon. Naalala ng binata na kapaki-pakinabang ang impormasyon at talagang mabuting tao si Madan. Ikinumpara niya ito kay Bjorn at napagtanto na bagaman hindi gaanong bihasa, mas dalisay at mabait si Madan. Biglang nanlaki ang mga mata ng bida sa gulat sa isang bagay na nakita niya. Gamit ang kanyang matalas na pang-amoy, natukoy ng bida ang isang pamilyar at nakakabahalang amoy sa hangin. Umaasang mali ang kanyang hinala, tumakbo siya ng mabilis sa kabubatan. Sa sandaling iyon, nakita ng binata ang malalaking marka ng kuko sa isang puno na nagpapahiwatig ng labanan. May seryosong ekspresyon, patuloy na sinundan ng bida ang landas ng pagkawasak sa kakahuyan. Bigla siyang nakatagpo ng isang kahindik-hindik na eksena nang makita ang isang taong malubhang nasugatan. Nakilala ng binata ang lalaki at naalala na bahagi siya ng grupo ng mga mangangaso ni Madan. May malamig na tingin, sinuri ng salamangkero ang sitwasyon para subukang intindihin kung ano ang nangyari doon. Ang mata ng sugatang mangangaso ay walang buhay, nagpapakitang hindi siya nakaligtas sa kanyang mga sugat. Sa tabi niya, may ilang baryang nakakalat sa lupang nabahiran ng matingkad na pula. Habang nakayuko, iniisip ng bida kung ano ang nangyari kay Midan at sa kanyang grupo. Bigla siyang nakarinig ng tunog at natagpuan ang isa pang miyembro ng grupo na buhay pa sa likod ng isang puno. Sa huling lakas niya, nasabi ng lalaki ang salitang kuneho na ikinalito ng binata. Isang nakakatakot na imahe ng isang kuneho na may duguan na bibig ang biglang lumitaw sa eksena. Sa pagtingin sa paligid, nakita niya ang ilang bangkay at napagtantong lahat sila ay biktima ng isang halimaw. Pagkatapos ay lumitaw ang isang nilalang na mukhang dambuhalang kuneho na may pulang mata at mga sungay. Mabilis na lumingon ang bida, naghahanda na harapin ang halimaw na pumatay. Walang babala, sumugod ang halimaw ng napakabilis patungo sa batang salamangkero para umatake. Nagulat ang binata sa bilis ng nilalang at halos hindi makatugon sa atake. Nakaiwas ang bida sa tamang oras at huminto sandali ang kuneho, tinititigan siya ng may galit. Dahil doon, ipinon niya ang kanyang mana at gumawa ng harang na hangin para ipagtanggol laban sa susunod na atake. Sa mabilis na kilos ng kanyang mga daliri, naghanda ang bida na magpakawala ng isang atake sa hangin. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na talim ng hangin patungo sa halimaw na nilalang. Tumama ang atake sa kuneho, ngunit nagawa nitong ipagtanggol ang sarili sa hindi inaasahang paraan. Ginamit ng nilalang ang buntot nito na parang latigo at winasak ang harang na hangin. Napagtanto ng bida na sanay ang halimaw na ipagtanggol ang sarili laban sa mga armas na inihahagis. Sa isang malakas na yapak, sumugod muli ang kuneho para subukang durugin ang batang salamangkero. Tumalon ng mataas ang hayop sa ere at sumisid ng buong lakas patungo sa bida para sa isang huling atake. Habang matinding kumikinang ang mata nito, nakatuon ang nilalang sa target nito sa ibaba, ngunit nakaiwas ang binata sa tamang oras at sa lupa lang tumama ang atake ng halimaw. Walang sinayang na oras, tumakbo ng mabilis ang nilalang para ipagpatuloy ang paghabol. Lumapit ang bida at nagpakawala ng direktang suntok ng mana sa mukha ng dambuhalang kuneho. Sa lakas ng tama, sumigaw sa sakit ang nilalang at sinamantala ng bida ang pagkakataong umatras. Pagkatapos ay tumalon siya paatras para lumayo at pag-isipan ang kanyang susunod na galaw. Sa sandaling iyon, nagsimulang kuminang ang halimaw na may ginintuang enerhiya sa buong katawan nito. Pagkatapos ay sumugod muli ang nilalang, ngunit ngayon ay may mas kahanga-hangang bilis. Sa isang mabilis na kilos, ginamit ng kuneho ang bilis nito para lumikha ng ilang mga afterimage ng sarili nito. Patuloy itong gumagalaw ng pazigzag para lituhin ang binata at pahirapan siyang umasinta. Nagdulot ang laban ng alikabok na napakalaki kaya't halos hindi mo makita kung ano ang nangyayari. Sa loob ng usok, galit na sumisigaw ang halimaw habang sinisira ang ilang puno sa paligid nito. Ipinapakita ng eksena na sugatan ang nilalang at bahagyang dumudugo mula sa kanyang paa at likod. May dugong bibig, sa wakas ay bumagsak sa lupa ang halimaw na kuneho na tinalo ng binata. Tapos na ang laban, nananatiling matatag ang bida sa gitna ng kagubatan habang naghahanda sa susunod na hakbang. Pagkatapos ay lumapit siya sa katawan ng nilalang upang sa wakas ay sipsipin ang lahat ng mana nito nang hindi nagsasayang ng oras. Inilahad ng bida ang kanyang kamay upang simulan ang proseso ng pagsipsip ng kapangyarihan. Dahil doon, isang malaking berdeng enerhiya ang nagsimulang dumaloy papasok sa binata. Napagtanto niya na ang nasipsip na mana ay mas malaki kaysa sa tumalon na halimaw noon. Dahil dito, halos hindi makapaniwala ang binata sa napakalaking kapangyarihang natatanggap niya. Sa sandaling iyon, tinawag siyang mage ng nakaligtas na mga ngaso na ikinagulat ng binata. Kinumpirma ito ng bida at tinanong ng lalaki kung bakit niya itinatago ang kanyang tunay na pagkatao.
May luha sa kanyang mga mata, isiniwalat ng mga ngaso na wala ni isa sa kanila ang may pamilya na pag-iwanan ng kanilang mga gamit. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang amo na si Medan at ang pangarap na kanilang pinagsaluhan. Nagsimula ang isang alaala at ikinuwento ni Medan ang tungkol sa isang lungsod na tinatawag na Orem na mayroong aklatan. Nakangiti niyang ipinaliwanag na ang lugar ay may libu-libong libro na maaaring basahin ng lahat. Napansin ni Medin na sa wakas ay nagpakita ng interes ang binata sa isang bagay na sinabi niya. Nagtanong ang binata kung paano makapasok, ngunit sinabi ng mga ngaso na hindi basta-basta nakakapasok doon. Pagkatapos ay isiniwalat niya na mga mage lamang ang pinapayagan sa aklatan, na nag-iwan sa bida na malalim ang iniisip. Sa kasalukuyan, tinanong ng mga ngaso kung ano ang ibig niyang sabihin sa nakapagdesisyon na ako. Sinabi ng bida na pupunta siya sa dakilang lungsod ng Warham na laging kinukwento ni Medan. Habang nakatingin sa mga libingan, nagpaalam siya sa kanyang kaibigang mga ngaso na may malungkot na tingin. Sa wakas, tumalikod siya at naglakad palayo, na hinihiling na maging masaya si Medan na saan man siya. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating ang binata sa isang lungsod na puno ng buhay at mga tao. Dahil dito, nahiya pa siya sa sarili dahil sa paghanga niya sa maliit na lungsod ng Muray. Ipinapakita ng karatula na nakarating na siya sa dakilang lungsod ng Orem, isang malaki at abalang lugar. Hindi niya inakala na napakaraming tao ang susubok pumasok at sumali siya sa mahabang pila sa tarangkahan. Nakikita ang mga bantay sa pasukan, iniisip ng bida kung naghahanap sila ng mga kriminal tulad ng inaasahan sa isang malaking lungsod. Mayroon itong mas matatag at ligtas na sistema, ngunit biglang sumigaw ang isa sa mga bantay na huminto siya at nalito ang binata sa utos. May pandidiring tingin, itinuro ng lalaki ang binata at sinabing hindi siya maaaring pumasok. Nagreklamo ang bantay na ngayon lang siya nakakita ng ganoong karuming damit at sinabihan siyang maglinis muna bago pumasok. Nang nasa loob na ng lungsod, sa wakas ay natanaw niya ang dakilang aklatan, isang malaki at maringal na tor. Habang nakatingala sa tuktok ng gusali, naaalala niya na ito ang lugar na laging kinukwento ni Miden. Humanga ang bida sa estruktura at iniisip kung ito ba ay gawa sa mahika. Dahil doon, lumapit siya sa pinto at nakuha ang atensyon ng dalawang bantay na nagbabantay sa pasukan. Sinabi ng binata na gusto niyang pumasok, ngunit nagbabala ang isa sa mga lalaki na ang aklatan ay para lamang sa mga mage. Walang pag-aalinlangan, isiniwalat ng bida na isa siyang mage at tinitigan siya ng bantay na lubos na nagulat. Nagalit ang lalaki at tinanong kung gusto niyang mapalayas dahil sa pagpapanggap na mage sa harap niya. Sabi niya imposibleng maging mage ang isang tulad ng binata at sinubukang itulak siya palayo. Ngunit nagliwanag sa pulang mana ang kamay ng bida at natulala ang bantay. Lumitaw ang isang alaala ng veterano at sinabi niya na madaling makilala ng mga mage ang isa't isa. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng pagdama sa mana, malalaman pa nila kung mas malakas ang kabilang mage kaysa sa kanila. Nagliwanag ang mata ng bida sa isang matindi at nakakatakot na pulang mana. Dahil doon, tumilapon ang bantay dahil sa napakalakas na presyon ng enerhiya ng binata. Nakahandusay sa lupa, sinabi ng lalaki na ayos lang siya habang mabilis siyang tinutulungan ng kanyang kasama. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang binata ay hindi isang ordinaryong mage kundi isang maharlika o mas mataas pa. Dahil doon, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang kabalyero ng bahay Baltus at tinanong kung saang pamilya nagmula ang binata. Tinanong ng bida kung kailangan niyang sabihin para makapasok at sumagot ang bantay na hindi naman kailangan, ngunit nagbabala siya na para magamit ang aklatan, kailangan ng pahintulot mula sa Panginoon ng Baltus. Sinabi ng kabalyero na kukontakin niya ang bahay ng maharlika at ang binata ay napabuntong hininga sa isang marangyang paliguan. Naisip ng binata na akala niya ay mas simple ang proseso para makapasok kaysa rito. Sa sandaling iyon, isang katulong ang lumitaw na pinagmamasdan ang binata na may napakahiyang ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nagsimulang asikasuhin ng mga katulong ang binata na tila hindi gaanong gusto ang sitwasyon. Nagtataka siya kung paano nauwi sa ganito ang mga bagay na may 3 kabataang babae na tumutulong sa kanya sa paliligo. Medyo naiilang, sinabihan sila ng bida na tumigil at sumagot ng opo ang mga katulong. Kasabay nito, ipinaliwanag ng isa sa kanila na kung mabibigo silang asikasuhin ang isang mahalagang panauhin, sila ay mapaparusahan. Dahil dito, sinabi niya sa kanila na gawin ang kanilang nais at nagpasalamat ang mga dalaga na may malaking ginhawa. Pagkatapos maligo, isa sa mga katulong ay lubos na humanga sa kagandahan ng binata. Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay nang mapagtantong sobra ang kanyang reaksyon. Ngayong may bago ng damit, tinanong ng bida kung mayroon bang kung ano sa kanyang mukha para mag-react siya ng ganoon. Humingi ng paumanhin ang dalaga at sinabing natulala siya sandali dahil sa kagandahan ng marangal na panauhin. Nakangiti niyang sinabi na walang dapat ipatawad, ngunit hiniling na huwag silang magsalita ng hindi formal. Humanga ang bida nang makita ang sarili sa salamin at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa sandaling iyon, isang dalagang may pulang buhok ang pumasok sa silid at tinitigan siya ng may malaking pagtataka.
Pagkatapos ay tinukso siya ng dalaga na nagtatanong kung siya ba ang panauhin na dumating na mukhang pulubi. Nakangiti, sinabi niya na pagkatapos maligo at magkaroon ng bagong damit, mukha na siyang isang prinsipe. Ipinakilala ng binata ang kanyang sarili bilang Turan at isiniwalat ng dalaga ang kanyang pangalan na Azela, ang maharlika ng bahay. Pagkatapos ay tinanong niya kung saang pamilya siya kabilang, ngunit sinabi ng binata na hindi niya maaaring sabihin yon. May isang misteryosong ngiti, sinabi ng maharlikang babae na sayang at hindi niya sasabihin ang kanyang pinagmulan. Dahil dito, naisip niya na dahil itinatago niya kung sino siya, marahil ay oras na para sa isang maliit na laro. Bigla, isang malaking pagsabog ng kulay kahel na mana ang bumalot sa buong bulwagan na ikinagulat ng binata na may mapanghamong tingin. Sumigaw ang dalagang may pulang buhok na ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Hinihiling niyang makita ang mana ng binata na nagulat sa napakalakas na presyon ng enerhiya ng maharlikang babae.